kasi first time ko po talaga nalasing noon eh. Okay. Kaya po ako nabuntis. Tapos po ay isang marketing management, Iglesia ni Cristo. Pa naman po. Pero may napulot po ako na pamphlet. Wala na, gusto ko na lang po nun mamatay na lang. So, inom ako, binupukpok ko yung tiyan ko ng martilyo, minsan bato. Hindi siguro mataba siguro yung iba. Hindi talaga may kulay yung dahon eh. Ang bota ko yung pinuto kasi malaki pang lalaki. Hirap na talaga ako. Larga ko yung tabata ko. Yung gatas niya kasi kailangan nai-apat ka po dala. Basta tubig pa hindi. Ba't apat na buko? Ano po sobrang hindi ko sabihin. So dito tayo ngayon sa lugar ng San Isidro. So makakausap pa natin ating kaibigan sa lugar na ito. Ang nakilala, ang mga isang taon nakalipas, nandito si Miss. Pangalan mo, Miss? So ako po pala si Derby De Rosa. I'm 29 years old po. So dito na po ako naninirahan. So ang kasama ko po ngayon ay ang aking tatay. Ang aking nanay po is wala na siya. So yun, ako po ang aking natapos po ay isang marketing management po sa URS Tanay. So ang aking pong trabaho ngayon ay isa po ako IP desk office po ng mga katutubo sa isang private company ng Wawa GP ko. Then ang aking naman pong family background po ay meron po akong broken family, so malungkot po yun. 10 po kami magkakapatid. Then may mga kapatid po ako sa labas, sa aking nanay at tatay. Ako na po ang bunso. So, lahat po sila ay may mga pamilya na. Ako po ay isang solong magulang. Naanakan po ako ng isa. Then, yun po yung naging kapalaran ko sa buhay ko bilang isang babae. Then, ang akin namang pong mga magulang ay patay ng aking nanay. Then, ang aking tatay naman po, siya po ang aking tagapag-alaga ng apo. So yan, pinalaki po ako ng nagsusolo kong tatay dahil siya po ang aking nakasama noon. Dahil ako po ay 2 years old pa lamang po ay nahiwalay na ako sa aking nanay. Then ang lola at tatay ko po, siya po yung nagpalaki sa akin. So yun, na-spoiled po sa pagpapalaki kaya malaya po ako sa kung anong gusto kong gawin ko. Pero hindi naman po sa sinasabi na naging bastard akong anak. So lumalaki po ako na nasa Panginoon pa lamang po kung saan church na po ako nakakapasok. So yun po. Kaya hindi naman po ako nalalaya kung saan-saan. So yung mga churches po na napasukan ko dati na ako po ay nagkaisip ay 13 years old pa lamang po ako ay choir na po ako ng Jesus Miracle Crusade. So yun po siguro ilang taon din po, hindi ko na po matandaan. Doon ko po naranasang kumanta kahit di ako magaling kumanta. Then naging ano din po ako noon, sinasama rin po ako ng lola ko sa mga back to Christ. Kasama niya ako magsimba, naging Catholic din po talaga ako. Si Diyan naman po talaga ako binyagan sa Catholic. Then I was college po na 4 years. 4 years din po talaga ako naging Iglesia ni Cristo. Nag-attend din po ako ng dating daan. Naging sama-sama din po ako sa, hindi ko na po matandaan, basta parang born again din po siya. So yun po, marami po ako na-attendan ng mga simbahan, pero dito po sa huli, yun po. At paano mo ito nakilala? So yun, bago ko po i-introduce sa inyo kung bakit po ako napasama dito sa isang simbahan na ito, na kung bakit dito ako tumagal at dito ko naramdaman yung puso na pagmamahal sa Panginoon. So bago po ako talaga naging isang ganap na isang ganito, kung bakit ako masaya at kahit anong problema yung dumadating sa buhay ko is napakagaan lahat. Parang baliwala sa akin yung pagsubok. So bakit nga ba ako nandito? So bago po ko ikwento yung kung ba't ako naging isang ganyan, dahil po ako isang solong ina nga. So nagtitinda po ako noon, naglalako ako ng parinda. So hindi po yung ganun kadali. Bago ako natutong magtinda, napakahirap po talaga ng pinagdaanan ko. Kasi hindi naman po ako marunong magluto eh. Sanay po ako na pinagluluto ako ng tatay ko, ng
lola ko. So, yung mga kakanin po na yan, wala po talaga akong kaalam-alam dyan. So, bakit ka nagtitinda nga ba? Kasi may tatay ka naman. So, bakit nga ba ako nagtitinda? At saka yung nagtinda ka, nag-aaral ka pa noon or ano? Tapos na po akong mag-aral, pero okay. bakit nga ba ako nagtatrabaho? So, kasi nung ako po ay, siguro kung tatanungin na po ako directly bakit ba ako naanakan, siguro kapalaran po na hindi ko talaga din inaasahan. Dumating po ako sa punto na... Oo nga pala, i-interrupt kita dyan. Ba't alam ka ng mga anak ka kung... Wala namang gumawa. Walang gumawa. Anong story? Ang history po kasi kung bakit po ako naganak, siguro yun talaga dapat muna yung unahin kong kwentuhan eh. Ba't po ba talaga ako nagkaroon ng anak? So, dahil sa barkada po yun. Okay. Nahiwalay na po kasi ako sa parents ko, hindi ko na po sila nakakasama. Okay. Then nung doon na po ako nakapagtrabaho na po at kumikita na ako, naengganyo po ako doon sa mga katrabaho ko na mag-inuman. Okay. So natuto po akong uminom, first time ko po noon, nalasing po talaga ako. So nung nalasing po ako noon, meron po akong nanliligaw sa akin, hindi ko po talaga siya gusto. So yun, nangyari po yung ganung pangyayari. Gusto kami ipakasal ng aking yung ang tawag doon. Yung tatay niya. Yung mga magulang niya gusto kami ipakasal. So sa madaling salita, hindi naman namin talaga gusto ang bawat isa. Tumakas po siya. So yun, madaling salita, nabuntis ako. Siguro umuwi po ako dito sa amin, ay buntis na ako noon. So na-depress po ako noon. Saan ka noon? Sa lugar po ako nagtatrabaho. Umuwi po ako dito sa amin. Then nalaman ko na po na buntis na pala ako. So yun, pinabayaan ko lang. Akala ko po kasi talaga may sakit ako noon eh. So nung nabuntis po ako, na-depress na po ako. Ibig sabihin nangyari yun, wala kayong relasyon? Wala po. So, anong nangyari noon? Ano ba? Nalasing ka? Lasing po kasi first time ko po talaga nalasing noon eh. Okay. Kaya po ako nabuntis. First time ko, wala po akong kaano-ano sa sarili ko noon. Then yun na, hindi nga inaasahan din. So, siguro dahil matagas talaga din yung ulo at nahiwalay nga na ako sa mga parents ko, yun. Nangyari yung gano'ng inaasahan. So, kumbaga parang wala kang pag-iingat sa panahon na yun? Wala po akong pag-iingat sa panahon. Kasi nalayo na po ako nun sa parents ko eh. So, nabuntis ka sa bagay hindi mo alam. Pero alam mo yung tatay? Alam ko po. Okay, good. Sige. So, yun po. So, madali salita po. Buntis na ako, na-depress ako. Wala na po ako sa sarili noon kasi nasira po ako at nag-a-apply po kasi dati ako na ng trabaho. Para nawala na, gusto ko na lang po nung mamatay na lang. So, na-take po ako noon ng maraming gamot. Uminom ako, binupukpok ko yung tiyan ko ng martilyo, misan bato. Kung ano na pong karanasang ginagawa ko sa anak ko na yan. Binubugbog ko siya. So, siyempre parang sabi ko, kaka-graduate ko lang, tapos walang pakinabang sa akin, dapat na lang ako mamatay. So, nung nandiyan yung mga kapatid ko, naalalayan ako, napapanggap ako na hindi ako buntis. Papanggap lang ako na may sakit. Nagkukulong lang ako. Then, yung time na manganganak na ako noon 9 months, saka lang ako nagpa-check up. 9 months pa lang naalaman ng mga magulang ko na buntis ako. So yun, nanganak na ako, daling salita, nanganak ako. Lumalaki na yung anak ko, ako lang yung nagsusuporta sa anak ko. Sabi ko parang, nung nakita ko yung anak ko, ganun pala pag may anak na. Yung hawak-hawak ko siya, tiyakap-yakap ko sa ospital, sabi ko, ganun pala yung pakiramdam pag nanay na, no? Hindi ko siya maiwan kahit gusto ko magtrabaho nung malayo, gusto ko mag-ibang bansa nun. Gusto ko talaga magtrabaho, hindi ko siya maiwan, sabi ko, sige anak, aalagaan kita, ang dami kong sinacrifice sa'yo. Ang dami kong ginawa sa'yo para lang mawala ka sa akin. Gusto na kitang patayin. Gusto ko na patayin din yung sarili ko. Sabi ko, pero ngayon, mamahalin kita, bibigay ko sa'yo lahat. Kahit di ako marunong nung magtinda, hindi kita iiwan para lang magtrabaho. Dito ako sa tabi mo dahil alam ko kaya kitang suporta kahit sa pagtinda lang. Ako may pinag-aralan ako, sabi ko kaya akong magtrabaho kahit saan. Pero sabi ko, sige, hindi kita iiwan, alagaan kita, dito lang ako sa tabi mo. Magtatrabaho na lang ako kapag siguro malaki ka na. So yun, nagtitinda ako, nag-bake ako. Yung bilo-bilo na yan, yung sinasabi kong hindi ko paborito, pero dyan ako kumita ng malaki sa bilo-bilo. Di ako marunong yan, nag-bake ako ng kung ano. Meron pa ako niyang puto, yung puto ko, niluluto ko lang yung sa Star Margarine. Wala akong lutuan nun. May naawang kapatiran. Sabi niya, sis, bibigyan kita ng steamer para hindi ka na
mahirapan. So binigyan niya ako ng lutuan. So napaganda na yung puto. Kasi wasak-wasak kasi syempre doon ko lang siya niluto sa yung magsasala-sala lang ako ng kahoy. Yung para lang magkaroon ng steamer. Tapos doon lang ilalagay yung, minsan may bao, minsan mayroong nang pinaglagyan ng star margarine, makagawa lang ako ng puto. Tapos, gumagawa din akong kutsinta. Hindi ako marunong ng kutsinta, naman kung ano, kutsinta, kung ano ng mga saging. Hindi talaga marunong, may hilaw nga, minsan may sunog. Siguro pinagtityagaan lang din ng mga tao dito. Sabi siguro naawa sa akin. Kaya sabi ko para lang to sa anak, pambili lang talaga ng gatas. Kasi ayaw ko talaga magtrabaho sa malayo kasi wala mag-aalaga ng anak ko. Tulungan niyo na lang ako na makapagtinda. So yun, that time, natuto na din ako unti-unti magluto. Sabi ko, umakit ako sa isang bundok. May nagtatrabahador kasi doon. Sabi ko, hanapin ko yung ate ko. Pero ang purpose ko talaga nun, maglako dun sa mga construction. So yun, sabi nung lalaki na nakilala ko, sabi niya, saan ba punta mo? Sabi ko, hinahanap ko lang yung ate ko. Sabi ko, ano yung dala mo? Sabi ko, ito po, nagtitinda po ako. Pero nahiya ako sa kanyang ielo kasi alam ko mayaman siya. Saka baka di niya magustuhan yung luto. Kasi hindi nga ako marugaling magluto. Sabi niya, akin na nga, patingin nga. Doon tinikman niya. Sabi, ang sarap naman pala nito. Sige, ubusin niyo na ito. Pinabubus niya doon sa mga trabahador. Sabi ko, salamat po talaga ng marami. Then, nag-share po siya sa akin. Sabi niya sa akin, wala pa ditong, yung ganyan na religion. Sabi ko, wala pa naman po. Pero may napulot po ako na pamphlet. Isang pamphlet po siya na nabasa ko yun. Naapakan ko pa nga ng bota ko yun eh. Di nadumihan na siya. Di nagpahinga ko. Binabasa ko siya ng ganyan. Sabi ko, ang dami ng gantong relihiyon. Bakit ito na naman, panibagong relihiyon? Parang ngayon ko lang to makikita. So, anong yung nabasa mo doon sa pamphlet? So, nakalagay doon sa pamphlet na yun yung araw ng Sabat. Okay. Tapos, ikapitong araw, yung ganun. Basta marami siya nakalagay doon. Kung isa-isahin ko, sabi ko, parang wala naman to sa Bible. Parang sabi ko, ang alam ko lang talaga is na simbahan is Catholic. Ganyan, wala kasing Bible kami nahawakan noon. Kaya hindi ko alam yung kahit 4 years po ako noon sa iglesia, hindi man lang po ako nakahawak ng Bible. Sila lang naghahawak ng Bible, sila nagpapaintindi sa amin. So, hindi ko talaga as in nakikita doon sa Bible. Oo, may Bible ako, pero minsan siyempre magtamad ako magbasa ng Bible that time. Mas gusto ko pa maghanap buhay. So, yun, nakita ko yung sa pamphlet na ganun, yung mga kasabihan, yung mga nakasulat doon yung about Sabbath sa Exodus. So, nabasa ko po doon lahat. Sabi ko, inipit ko lang muna siya doon sa aking paninda. Then umakyat na ako magtinda dito sa mga construction. Then doon sa isang tao ngayon, doon ko siya nakilala na sabi niya, hinihikayat niya na ako na magpapatayo nga daw sila dito ng simbahan, ng ganung simbahan. Eh di sabi ko, sige po, kayo wala namang pong problema doon at wala pa naman pong ganung simbahan dito. So yun, madaling salita, bumaba ako dito sa may isa pang mga samahan pala dito, may marami ng kubo. So yun, in-invite talaga nila ako, pinush talaga nila ako na maging ganap na Adventist. So madaling salita, naging Adventist po ako. Ano yun? May Bible study kayong ginawa? Marami po kaming ginawa bago po ako naging Adventist. Okay. So parang nagsasagot ako, tapos tinitingnan namin sa Bible isa-isa lahat ng katanungan. So meron kang sinasagutan na... may sinasagutan po ako nun. Voice of prophecy siguro. Yes po, yun po, nasagutan ko po yun. Tapos lahat po nung nasa likod, kung titingnan mo po, ipaparas mo sa mga tanong doon sa Bible, talagang tugma. Sabi ko, ang galing naman nito. Sinabi ko yun sa tatay ko, sabi niya, minsan pumunta sila sa bahay. Sabi ng tatay, pag alis ng mga kabatiran, sabi ng tatay ko, alam mo nak, sa lahat ng mga relihiyon na pumunta at narinig ko dito sa atin, sila lang yung narinig ko na naroon sa Bible ang sinasabi. So, napakasaya ko. Ang ginawa ko po, tinuloy ko to yung pananampalataya ko sa Panginoon. Dahil sabi ko, tatay ko na yung nagsasabi, kahit di siya nagsisimba, siya na yung mismo talaga naniwala. So, dapat ako na sundin ko yung aking ama na yung katotohanan na nasa Biblia na dapat kong sundin. Paano niya nasabi na? Hindi niya napabasa, pero as in, nasabi sa pangapapaliwanag at nandun din nga siguro na minimize niya dit na iintindihan niya isa-isa. Kasi yung mga taong pumunta sa amin, mga kapatiran, iniisa-isa talaga yung pagpapaliwanag sa Bible.
Kasi pag pumunta lang yung iba sa amin at may mga nagbabahay-bay, wala namang gaanong, puro lang sa cellphone eh. Sila ang dala, Bible eh. So sabi ng tatay ko, kahit hindi ako anak nagsisimba, totoo yung mga sinasabi nila na nasa Bible at na sinasabi nila. At totoo yung mga paliwanag nila ng guys. So ako, siyempre, ama ko siya susundin ko. Sabi ka ng gano'n. Parang na-encourage ka pa. Na-encourage ako sa kanya. Di ba nag-aaral kayo? Tapos yung tatay mo ay parang siya po ang nagpatunay sa akin. Yeah, Sige anak, tuloy mo yan. Anong naging decision mo doon? So naging decision ko po noon, totoo, be honest po talaga. Kahit na po okay na nabasa ko yung laman ng Bible na yan, kahit nandun po yung sinagutan ko na andot tugma, nag-alangan pa rin po ako. Sabi ko, paano na kaya yung ginagawa ko minsan? Sumasama-sama ako sa mga gala-gala, yung mga sayawan, minsan yung mga sugal-sugal. Minsan yung napapadamay pa ako dyan sa bitgin. Sabi ko, hindi ko na siguro yung magagawa, yung ganyan. Tapos bawal na rin ako na hindi ako magsisimba tuwing Sabado. Naisip ko po yun, pero that time po, nabibinyagan na po ako ng September po yun. Sabi, pinag-pray po ako ni brother na sabi ko, brother, pag-pray mo ako kasi parang nag-aalangan po ako ngayon. Then, pinag-pray niya ako. Umiyak ako dun sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, gusto kong maging maayos yung buhay ko kahit pag ganito na, kahit bata pa lang ako, gusto ko na maglingkod talaga sa'yo, gusto ko ialay yung buhay ko sa'yo. Sabi ko, huwag naman sana magkaroon pa ng hadlang na ako ay binyagan mo ngayong araw. So yun, bininyagan na niya ako, parang sobrang saya ko talaga. Pero dumating po yung panahon talaga, siguro talaga tayo, bawat isa talaga sa atin ay susubukin. Naranasan ko po noong sila ay nawala na dito, di na namin sila nakakasama. So yung minsan po, wala sa amin nag-guide, walang matibay sa amin kasi mga baguhan pa lang talaga kami. Hinahanap po namin sila kasi mismo po sila po ang sinubok ng Panginoon. So na madaling sila nagkahiwa-hiwalay kami. Kami ay naiwan dito ng mga baguhan. So wala sa amin gaano nag-guide. So dahil sa ito natigil siguro kami mga 3 months kami hindi na nakaka-attend ng simbahan. So malungkot, maraming pagsubok na dumadating. Pero sabi ko nga, kapag buo yung puso mo sa pananampalataya sa Panginoon at hindi ka kahit anong mangyari, gagawa ka ng paraan. Kaya lang siguro, mahina pa talaga siguro ako sa pananampalataya noon. Kaya sabi ko, nung that time na yun na may pumunta ulit sa akin ng mga kapatiran, hindi kahit nila ulit akong bumalik. Sabi ko, alangan talaga akong bumalik. Sabi ko, yung mga kasama ko ngayon, naiwan na kami. Kayo pa kaya na bago magtityaga sa amin. So yun, nung bumalik, nung madaling salita na mayroon naging kahit sa amin, alanganin pa rin yung aking puso noon na bumalik kasi baka iwanan na ulit nila kami. Okay. Sabi ko, baka iwanan nila kami ulit pa paano na. Sabi ko nang ganun, sabi ko, Panginoon, wala sa amin magkakahit kahit ba naman na andito na kami, binyagan na kami. Siyempre, dadating pa rin yung pagsubok na wala sa amin kakausap, wala kami makakasama, kami lang. So, malungkot. Ito nga kami, ito pa rin, sama-sama pa rin kami na nanampalataya sa Panginoon tuwing Sabado ay sama-sama kami nagsisimbat. Ito pa rin kami na hinahamon ng panahon na kahit na maraming pagsubok, patuloy pa rin kami naglilingkod sa Kanya. Okay. Bali, pangalawang grupo na yung ito ngayon. Yes po, pangalawang grupo sila na humawak sa amin na makasama namin dito sa sambahan. So, sa iyong karanasan ay kailangan talaga ng may mag-guide pa sa inyo? Siguro, kailangan po talaga namin paano makakasama kasi sa totoo po, ang dami po namin na binyagan na ngayon po yung iba hindi na nakakapagsimba. Okay. Sa tingin mo sa ngayon, kaya na ba nyo or hindi pa talaga? So, sa totoo po talaga hindi pa. Pero kung lulubin talaga ng Panginoon na kayanin namin, bakit hindi po? So, sa panahon po talaga na ngayon, hindi pa talaga. Kasi marami pang hindi ulit nagsisimba na nabinyagan na eh. So, kailangan talaga niyo yung effort ng tagaroon para mas mas magiging mature kayo. Okay, So, sana po hindi pa muna kami iwanan nila para makasama po ba namin sila sa pagbuo at pagbalik po ng mga kasama po namin na nabinyagan na sana po ay bumalik sila ulit para kasama namin sila sa paghamon na ito at sana ay sila ay gamitin ng Panginoon. Ako na mapalago ang mga pananampalataya dito sa amin. Ano ang
plano mo ngayon? Kasi tinanggap mo na yung pananampalataya. Anong plano mo bilang isang baguhang mananampalataya? Meron ka bang plano na kailangan mo i-share sa iba? Meron ka bang mindset na ganyan? So, ang plano ko po, kung ako po talaga, gusto ko po talaga is makasama ko yung aking mga magulang. Siguro po na, kasi siya naman po ang aking sinundan sa utos niya. Gusto ko po talaga siya na makasama talaga sa pananampalataya. Kung alam nyo lang po, yung anak ko, siya pa po ang nagtuturo minsan sa akin kasi in 1 year old pa lang po talaga siya, nakasama ko sa pananampalataya, niya na talaga siya nagkaisip. Alam niya na po talaga kahit na siya ay makulit. Alam niya talaga yung routine ng aming buhay na mag-ina. Kapag Sabado, kailangan magsimba. Pag bago kakain, kailangan mag-pray. Pag ising sa umaga, kailangan mag-pray. Yung parang mga routine talaga na kailangan namin gawin, siya po yung nagpapaalala pa sa akin. Kaya ang sarap sa pakiramdam na may ganun kang anak na lumaki na sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya gustong-gusto ko din po talaga unang-una na plano sa buhay ko is makasama ko yung mga mahal ko sa buhay sa pananampalataya. So, ulitin ko, ibig sabihin yung anak mo pala, hindi mo pa, naipanganak mo, hindi ka pa Adventist? Hindi pa po talaga. Okay. Hindi pa siya Adventist. Kumbaga, dyan po siya, nagkamulat. Kumbaga, nagkamulat lang siya Opo. sa Adventist na. Opo, siya dyan na namulat ang mata niya sa pananampalataya sa Panginoon. Okay. Hi, Sister Dibs. Ano ngayon ang pakaramdam mo ngayon nasa kabilang ka na si Seventh-day Adventist kumpara dun sa dati mong pananampalataya na sabi mo ay hindi ka masyadong nakaunawa. Ngayon Seventh-day Adventist ka na, ano yung feeling mo? So, ikwento ko po muna kung ano yung dati. Kung ano ko dati. So, dati nga po talaga, bata pa lang talaga ako sa pananampalataya na talaga ako sa Panginoon. Pero hindi ko po nararanasan yung ganitong pakiramdam na parang baliwala lang sa akin ang mga lahat na nangyayari sa akin. Pero dati po talaga, sinusubok talaga ako noong panahon na ang dami ko na hindi ko, kung isa-isahin ko po talaga yun ang hirap na dinanas ko dahil wala nga po akong magulang. Wala po talaga akong nanay na nag-guide kundi ang aking tatay lang. Naranasan ko noon na naranasan ko po talaga na yung tiyahin ko na magtrabaho sa edad ko pa lamang po na 13 years old. Naranasan ko na po ang magbukid, nagkakarit, nagigiik, kahit munti ka na mabulag. Ang dami ko pong karanasan noon kumpara noon na talagang hirap na dinanas ko noon. Kung susumahin ko po talaga lahat-lahat yun. Pag iniisa-isa ko, parang mas gusto ko na lang ang mamatay. Pero yung panahon ko ngayon na kahit ano po atang hirap pa ang danasin ko, kahit ano pong pang-uusig pa ang gawin sa akin ng ibang tao, kahit ano pong pagbabato sa akin ng kung ano-anong galit, o kahit ano pang hirap, parang baliwala na lang. Pag pinag-pray ko yun sa Panginoon, parang anggaan sa pakiramdam ko pagising ko ng umaga. Noong Basta, dati, nung hindi ka pa Seventh-day Adventist, pag may dumarating sa iyo mga problema, pagsubok, ano yung ginagawa mo sa buhay? Pinabayaan ko lang tapos parang hirap nga kasi wala akong masabihan na nanay ko nun eh. Kung sasabihin ko naman po sa tatay ko, parang nahihiyan naman ako. Ay ngayon Seventh-day Adventist ka na, pag may problema ka, may mga Ay, nasi-share ko temptations. po yun sa mga kapatiran ko po. Tapos tapos napapayuhan ka, ganito dapat yung gawin mo, tapos nandiyan yung Panginoon para sa'yo. Parang anggaan, parang baliwala lang sa akin talaga lahat. Hanggang sa pakiramdam, iba noon. Okay, salamat Sir Dave. Ngayon naman, yung tanong ko naman sa'yo, kasi may lesson kasi tayo gusto kong marinig dito ng iba. Doon sa yung ikaw ay nabiktima, no? Ano ang moral lesson na nakita mo doon na lalo sa mga kabataan na wala pa sa para hindi na sila magaya sa naging karanasan mo? So, kung nangyari po sa akin bilang isang solong magulang, napakahirap po noon. Ang hirap tanggapin sa sarili naman kasi nasa iisipin sa inyo na ibang tao, pabayayan sa sarili, kumbaga parang pariwarang babae, iba-iba na siguro yung mga lalaki. Ganun po kasi talaga sa akin yung sinabi sa akin eh. Sa akin ng mga tao na naririnig ko na pinag-chismisan po ako. Pero sa akin puso po talaga napakasakit nun. Nasabihan ako ng gano'n na hindi ko naman talaga gusto din yung nangyari sa buhay ko. Pero syempre, iba-iba nga po tayo ng kapalaran sa buhay. Tinanggap ko po yun, pero maipapayo ko lang po talaga sa kapwa ko din ng mga babae na nagganto ang nangyari. Sana po, kung ano man po ang nangyari sa iyo, tanggapin mo yun ng buong puso. Kasi lahat naman po tayo ay hindi alam po anong mangyayari sa buhay natin eh. Lahat po tayo ay mayroong mangyayari na hindi natin inaasahan. Kahit nasabihin natin gusto natin maging perfect, yung buhay natin, dadating po talaga sa punto na may sisira.
Hindi man ikaw sa sarili mo, kundi ibang tao. Sabi nga, ang pagpili daw kasi ng kakilala o kaibigan ay totoo naman. Kasi pag pumili ka ng kaibigan mo, dapat kilalanin mo siya kung anong ginagawa niya. Hindi basta ka lang sama ng sama, kung ano yung mga, baka may bisyo ito. Hindi masama daw makipagkaibigan eh, kahit kayo pwede tayo makipagkaibigan. Pero yung gagayahin natin yung mga gimmick nila, huwag yung input talaga, yung wag natin gagawin kasi napakahirap po pag nandun ka na sa sitwasyon na hindi mo na maiwasan. So, nangyari po kasi sa akin na ganun, payo ko lang talaga na kung halimbawa ikaw ay mag-iinom o may mag-iinom yung mga barkada mo, hanggat maaari, ikaw yung matino yung pag-iisip, iiwas ka talaga dahil ang may kapahamakan talaga na mangyayari sa'yo kapag ganun yung sasamahan mo ng mga kaibigan. So, ibig sabihin, talagang dapat piliin mo yung kaibigan mo, no? Opo, hindi po masama makipagkaibigan o kahit kayo pwede tayo makipagkaibigan. Pero kikilalanin po natin magiging kaibigan natin kung ano po yung kanilang ginagawa, kung ano po yung kanilang, kumbaga kung ano yung kanilang background dun sa ano nila, kung baka kasi mamaya, oo nga, okay kayo, may barkada ka, may kaibigan ka, may nalalapitan ka. Pero bawat ano kasi na pinapasok natin na sitwasyon is may resulta na kapamakan. So, anong payo mo sa mga kabataan ngayon na ibig sabihin, kailangan talagang ano? So, pag ang payo ko lang naman talaga sa kapwa ko din na ano, kung maaari sana bilang tayong mga babae talaga is iingatan natin makipagbarkada o makipag-inuman sa mga lalaki, babae, kung sino man. Kahit na iyan ay kaklose pa natin o kabarkada natin o kamag-anak pa natin, iwasan talaga natin yan dahil may kapamakan talaga na mangyayari. Dahil kapag nalalalasing, iba na yung takbo ng isipan. So, sa ngayon, hindi ka na uminom? Hindi po. Hindi na. Gano'n na katagal? Hindi ko na po matandaan, pero last time po, na-Adventist na rin ako noon, na parang sinubok din po talaga ako na mag-inom. Pero hindi ka na, kumbaga parang... Pero kontrolado yung sarili. Ano yan, nung Adventist ka na, yun ba yung panahon na ano na po ako, 3 months po na yun na... hindi na kayo nakapagsimba? Hindi na nakapagsimba. Okay. Sinubok talaga din ako na ano, sige. Kumbaga wala na yung nag-aalaga dito? Wala na po. Wala na. So, nakabalik na lang uli nung may dumating ulit. Yung panahon na to, may mga trials pa rin na dumating sa'yo? Meron po talaga marami. Sobrang daming trials na nangyayari sa akin. Hindi talaga maiwasan. Lalo't nasa pananampalataya ka, susubukin ka talaga ng Panginoon. Subukin ka talaga ng panahon at ng mga tao sa paligid mo. Pero ano ang pagkakaiba mo sa pagharap mo noon at sa pagharap mo ngayon? Iba na talaga ngayon. Kasi sabi ko nga, may sandigan na ako na matibay. Kumpara dati, wala akong masandigan nung kahit magulang ko, wala akong masandigan dahil wala akong nanay. Yung tatay ko naman, hindi ko siya masandigan kasi parang ang sarap sumandig sa nanay kumpara sa tatay. So, pag personal na pang babae yung pag-uusapan. So, yun. Sa ngayon, nagtatrabaho ka? Opo, nagtatrabaho po ako. Ano po yan? So, hindi ko po yan hiniling sa Panginoon pero binigay niya po sa akin na apply ako ng apply noon ng trabaho kasi sabi ko, malaki na yung anak ko, pwede na ako mag-apply ng trabaho. Kasi, ayun, ganyan na nga tsaka laki. Pwede na ako mag-apply ng trabaho. Wala talaga ako nung ma-apply ng trabaho. So, nag-pray talaga ako ng Panginoon. Bigyan mo naman ako ng trabaho. Alang-alang lang sa anak ko. Kasi sabi ko nga, sayang naman, kung tutuusin, sayang naman din talaga yung pinag-aralan ko. Hindi ko talaga itatrabaho na kasi malaki naman na siya. Basta, sabi ko nang gano'n, nangyari nga, binigyan niya, hindi pa talaga ito yung trabaho ko na ito yung ngayon. May trabaho talaga ako noon sa malayo, sa Mandaluyong ko dati nagtatrabaho. So, yun. Magaang yung trabaho ko doon dahil sa libre lahat. Nakakondo pa ako noon. So, sa daling salita, wala akong vaccine kasi ayaw ko talaga nung magpa-vaccine. Panahon ng ano? Vaccine ng COVID ko. Ayaw ko talaga nung magpa-vaccine, sabi ko. Di nakakulong lang kami nun sa loob ng condo. Di kailangan na talaga, kinakatok na kami house to house na talaga. Chinecheck na kung kailangan sino may vaccine. Di, kinagabihan tumakas na ako nun. Tumakas na kasi baka hanapan akong vaccine. Di, madaling salita, nawalan ako ng trabaho nun. Di, sabi ko, siguro hindi pa talaga ilang kalob sa akin ng Panginoon. Di, naghintay pa ako siguro naghintay pa ako 6 na buwan bago uli ako nakapagtrabaho. Pero bago naman yun nangyari, talaga sabi ko, Panginoon, bahala ka na, hindi ako hihiling.
Sabi ko, bahala na Panginoon. Pero sabi ko sa kanya, kung ano man itong ibibigay mo sa akin trabaho, kahit ano pa yan, pasasalamatan ko sa'yo. Basta, nandito lang ako sa anak ko, kahit gabi lang, basta makauwi ako. Sabi ka na gano'n, siguro gusto ko talaga na nandito lang din ako sa anak ko habang siya ay lumalaki kahit na ako may trabaho. So, ang ganda ng plano niya talaga kasi binigay niya sa akin yung trabaho talaga bilang isang representative po ng mga katutubo na dito sa Antipolo na maging desk office po ako sa isang private company. Then ang swerte dahil libre pagkain, libre sasakyan, saan ka pa, tapos okay pa yung sahod, tapos nakakauwi pa ako minsan ng maaga para sa anak ko. So, may time pa rin para ako sa anak ko. Kaya blessing, sabi ko Panginoon, salamat talaga dahil kahit pala wala akong hilingin sa'yo, pero talagang binigay mo ng solid sa akin yung pagkakataon na yun. So, unexpected, no? Napakasaya. Pero, kumusta naman yung Sabat mo? Yung Sabat ko, hindi talaga pwedeng hindi kami nagsisimba pag Sabat. malungkot pag siguro hindi kami nakasimba. Pero until now po talaga dire-diretso kami nakakapagsimba. Yan, mabuti naman hindi ka higpitan ng company mo na pinapapasok ka ng Sabado. Naranasan ko po yun isang beses. Kasi ako po ay naging coordinator po ako dati ng TESDA. So kailangan Sabado nandun ako sa site para i-guide ko yung mga kabataan na nagte-training. Naranasan ko po yun isang beses pero napakalungkot naman, ang bigat-bigat sa katawan kapag pala hindi ka nakakasamba kahit isang beses lang talaga. Sabi ko ganun pala yung pakiramdam kapag hindi ka nakakasimba. Doon lang talaga ako, pero nagdadasal talaga ako sa Panginoon na Panginoon, alam ko hindi ako nakasimba ngayon pero sana gabayan mo ko na nandito ako ngayon sa site, patawad kung di ako makakapagsimba. Pinag-pray ko po yun, sabi ko Panginoon, sana sa mga susunod na mga araw kasi hindi ko yun sa Kanya nahiling. So bago pala dapat mangyari yun, hiniling ko na sa Kanya na iiba yung schedule. Hindi ko po nahiling sa Kanya yun. Kaya nangyari po yung hindi nga ako nakapagsimba. Dapat pala hiniling ko agad muna sa Kanya. So, pero ngayon, okay na? Okay na po. Dapat pala pag mga ganun sitwasyon, naranasan ko po yan. Yung isang batch naman po, mag-assessment naman sa San Pablo. Sabado uli, nangyari po, nasira yung yung gagamitin ng mga equipment ng mga mag-assessment. Nangyari po, hindi natuloy ng Sabado. Eh, sabi ko, Panginoon, ikaw yung gumawa ng paraan para para makapagsimba ko ng Sabado. Siguro, masira na lang yan para maka-attend na si Derby sa simbahan. Kasi Sabado talaga nila tinatapat pag may mga assessment. Anong masabi mo sa naging karanasan mo, yung bagay na hindi mo hiniling, pero binigay niya sa akin. Kaya sabi nga, kahit anong hiling mo ng hiling sa Panginoon at hindi mo naman tinutupad yung kanyang mga gusto, yung kanyang mga dapat mong gawin, baliwala po yun. Kaya ang ginawa ko po talaga nun, papasalamat lang ako sa Panginoon, wala akong hiniling sa Kanya. Sabi ko, Panginoon, ibibigay ko sa yung buhay ko, ikaw mag-decide nito, bahala ka na kahit ito ay malungkot, o kahit ito ay mahirap, o kahit ito ay masaya, tatanggapin ko ito ng buong puso sa aking puso. Sabi ko, bahala ka na. Kahit na mahirap, tatanggapin ko yan, kahit malungkot. So, anong payo mo sa mga kapatid? So, ang payo ko lang naman talaga sa mga Adventist din. Sa payo ko sa aking mga kapatid. Ano yung payo mo sa kanila na kailangan ba talaga magtiwala lang sa Panginoon or Siyempre, kailangan po talaga natin magtiwala sa Panginoon. Gaya nga ng ginagawa ko, hindi ako humihiling. Ibinigay ko ang aking buong sarili sa Kanya para ikaw na mag-decide kung ano Panginoon, ikaw nang bahala nito. Kung anong gusto mong gawin sa buhay ko. Ikaw na, kaya ipagkatiwala mo yung buong sarili mo sa Kanya. Dahil wala namang gusto ang Panginoon kundi ang kabutihan para sa iyo. Yeah. So, magandang payo. At kapag pilitin, yung gustong-gusto mo ay gusto kong magkaroon ng ganito, ganyan kasi meron yung kapatiran mo ng ganito. Huwag mong isipin yun, ang gagawin mo lang doon. So, maging masaya ka doon sa kapwa mo, maging masaya ka doon sa kapatiran mo na meron siyang gano'n. At saka maging masaya ka kung ano yung binigay ng Panginoon sa'yo. Oo, maging masaya ka lang kung ano yung tinanggap mo, kung may simple kang dress, may simple kang meron ka, may simpleng meron na wala siya. Parang
tanggapin mo lang yun ng tanggapin sa sarili mo. Huwag kang makikipagkompetensya. Iyan ang number 1 talaga na huwag mong gagawin sa sarili. May makipagkompetensya ka sa kapwa mo, lalo sa kapatiran. Yun, thank you. Miss De La Rosa. Yan, Dibs De La Rosa. Yun, salamat. Thank you. Thank you. Yan. Ayun. So, pasalamatan natin yung ating na-interview. So, kakamay natin. Thank you, Miss De La Rosa. Yan. Okay. Maraming pong salamat sa inyong pong panonood sa interview kay Miss De La Rosa, Reyna ng mga katutubo sa lugar ng mga church. Maraming salamat po. Thank you.